Tayo po'y tumayo at manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga po na Ikaw ay buhay na Diyos, kaya nakikita mo po yung bawat kalagayan po namin. At salamat po sa isang linggong nakaraan kung paano mo po ipinakita yung pagmamahal mo po sa amin sa pamamagitan po ng pagpapagaling po sa karamdaman po namin, napapahinga po yung napapagal na katawan po namin, kung paano po ibinigay yung pangangailangan po namin, hindi lang po yung pagkain, pati na po yung peace of mind, pati na po, O Diyos, yung mga lahat ng kailangan po namin ay nandiyon ka po, hindi ka man kailanman nagkukulang. Kaya ngayong umagang, O Diyos, salamat po sa pagkakataon na makasama ka po namin, hindi lang po para magpasalamat po sa iyo, hindi lang para, Panginoon, ay humingi po kami ng kailangan po namin sa darating na isang linggo, kundi, O Diyos, maramdaman po namin yung pangako mo na hindi mo inaalis yung paningin mo po sa amin. Hindi mo kami iniiwanan, hindi mo po kami pinapabayaan. Kaya ngayong umaga, O Diyos, gusto ka po naming sambahin. Hindi lang po sa Espiritu at katotohanan, kundi dito po sa lugar na pinili mo po, kung saan mo po katatagpuin yung mga anak mo nga po. Kaya salamat po, Diyos, sa pagkakataon na masamba ka po namin. Naway tanggapin mo nga po, O Diyos, ang aming papuri sa iyo, ang pasasalamat po namin sa iyo, pati na po yung pagsamba po namin sa iyo. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. Sabi niya sa awit 40, chapter 40, awit, verse 4 at saka 11, mapalad ang taong kay Yahweh tiwala at sa Diyos ay hindi dumadapa. Hindi sumasama sa nananambahan sa mga nagkalat na Diyos-Diyosan. Aking nalalamang di mo puputulin, Yahweh, ang iyong pagtingin sa akin. Wagas mong pag-ibig at iyong katapatan, mag-iingat sa akin magpakailanman. Amen. Jesus ay papupurihan.
by your Holy Spirit, teaching me, Lord, to Lord of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling, set me apart. I know you're drawing me to yourself. Lead me, Lord, I pray. Take me, mold me, use me, fill me. I give my life to the potter's hands. Call me, guide me, lead me, walk beside me. I give my life to the potter's hands. You gently call me into your presence, guiding me by your Holy Spirit. Teach me, dear Lord, to live all of my life through your eyes. I'm captured by your holy calling, set me
His presence daily live. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. Oh, to Jesus I surrender, Lord. I give myself to Thee. Fill me with Your love and power. Let Your blessing follow me. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Jesus. I surrender now. I feel Your sacred flame. Oh, the joy of full salvation. Glory, glory to Your name. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender Ama, salamat po sa biyaya mo nga po, O Diyos. Nandito po kami, humihingi po sa iyo ng iyong habag. Ikaw po yung kailangan po namin lahat ng aspeto ng buhay po namin. Ikaw po yung kailangan po ng pamilya po namin. Ikaw po yung kailangan ng bansa po namin. Ikaw po yung kailangan ng lahat ng tao na nilalang mo sa buong mundo. Kaya salamat po, O Diyos. Nandyan ka po. Na nakikita mo po yung kalagayan po namin. Mawa ka po sa amin. Tulungan mo po kami. At ngayon po, O Diyos, gusto ka po naming sambahin sa pamamagitan po ng pakikinig po ng iyong mga salita. Sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu mo, O Diyos, hindi lang po namin ito maintindihan, kundi, O Diyos, magamit po namin bilang gabay sa araw-araw na buhay po namin.
Salamat po, Diyos. Samahan mo po kami. Ingatan mo po kami. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Good morning. Salamat sa Diyos na Papasalamat ako sa Diyos na nandito kayo. Pasalamat ako sa Diyos na nakikita ko kayo. Iba pa rin yung iba pa rin yung, although nananalangin ako gabi-gabi, iba pa rin yung paminsan-minsan, hindi lang sa Facebook, kundi paminsan-minsan makita ko kayo in person. Kaya nagpapasalamat ako sa Diyos. Kagabi, nagising ako ng 1 a.m. Sobrang pagod kahapon. Hindi ako nakakapag-break pag Sabado. Pero nagising ako ng 1:30 ng madaling araw, hindi ako makatulog. And then alam ko na yon na gusto lang ng Diyos na mag-usap kami. Pero gusto ko matulog kasi Sunday, mahaba na naman yung Sunday. Pero wala akong choice kundi manalangin. Yan, nangyari nga, inabutan siguro ng hindi ko na alam hanggang sa makatulog naman pagkatapos ng manalangin. So, ngayon nakikita ko na yung promise niya na kuminsan hindi, alam mo, hindi mo nakikita, pero pinangahawakan mo yung promise niya. Pero kuminsan bilang tao parang naiinip ka. Kaya ngayon sa araw na to, nakita ko yung katapatan ng Diyos hindi lang sa akin, kundi sa mga taong inaalagaan ng Diyos at pinapakita niya sa akin yung ginagawa niya sa inyo. So ito yung malaking kasiyahan sa puso ko, na kahit hindi kayo nakikita, masilip ko lang sa Facebook, may nakikita ako, masaya kayo, parang alam mo yung ganon, na parang magulang ka na natutuwa ka dun sa kagalakan ng mga mahal ng Diyos, na tinuruan niya tayo na mahalin natin ang Diyos at mahalin natin yung kapwa natin. So salamat na patapos na last quarter ng 2021, pero marami tayong mga patutuo na nakita natin yung katapatan ng Diyos, na gusto niya ipamalita rin natin ito, na merong Diyos tayong pwedeng lapitan, lalo na itong panahon ng COVID. At salamat sa ECF na nakita natin na hindi tayo pinababayaan ng Diyos. At nagpapasalamat ako sa lahat ng tumutulong dito. Hindi ko magagawa lahat to kundi nyo ako tutulungan. At alam ko marami rin sa inyo, kahit wala dito, nananalangin sa akin, nararamdaman ko po yon. Kaya maraming salamat po na makikita nating lahat yung gagawin ng Diyos. Hindi lang sa buhay natin, hindi lang sa kapwa natin, madadama yung barangay natin, pati na yung bansa natin. At the end of the day, makita natin na kailangan natin purihin yung Diyos, kasi mawawala lahat ng agam-agam, mawawala lahat ng questions, pagkus mapapalitan nyo ng buong pananampalataya. So yung kasaysayan natin, kasaysayan ng paglikha, makikita mo sa chapter 1 hanggang chapter 2 ng Genesis. Susundan natin yung lesson natin last week na ano yung kasalanan na nagsimula sa Genesis chapter 3. So babalikan lang natin siya para may connect natin siya. Chapter 3 tayo last Sunday, pero ngayon, ano ba yung nangyari sa 1 and 2? Alam natin ito paglikha, di ba? Na bago naglumikha ng tao ang Diyos, easy to it na lahat ng kailangan natin nandun. Kasi mahal niya tayo, gusto niya tayong maging masaya. And then sa chapter 3, nakita natin kung paano pumasok yung kasalanan. At naintindihan natin, kaya kahit yung baby, pag may kasalanan ka, namamana ng baby. So baby pa lang yan, may kasalanan siya, wala pa siyang ginawa. Kasi namana rin natin siya magmula dito. So kaya sabi niya, lahat ng tao, sabi ng Diyos, ay walang isa man ang hindi nagkasala. Lahat kayo may kasalanan. Pero gumawa siya ng paraan na pwede tayong bumalik sa Kanya. Ito yung kailangan natin na gawin. Sa Genesis chapter 3, ito dito nagsimula. Dito nagsimula na nagkasalang tao, namana natin, namana na ng lahat yun at sunod-sunod na yon. And then susundan natin, ano yung kasalanan na tandaan nyo last week? Ano yung kasalanan? Ano man yung paglabag mo sa utos ng Diyos,
o yung hindi mo pagrespeto, yung paglapastangan, at tapos ano pa yung kasalanan, di ba natandaan nyo last week, meron yung kasalanan na ginawa mong masama, kasalanan yon, and then meron naman yung mabuti, hindi mo ginawa, kasalanan yon. So tinatawag na sin of commission at saka sin of omission. Ibig sabihin, dapat mong ginawa yung mabuting yun, hindi mo ginawa, nagkasala ka pa rin sa Panginoon. So tatnan natin ano yung kasalanan, anumang klaseng paglabag sa gusto ng Diyos at yung paglapastangan. Papasok na dito lahat ng klaseng kasalanan. And then sa Genesis 4 and 5, napakalayo actually nito. Pag titingnan mo sa history, 1,600 or 650 years. Pero walang naisulat, kundi itong pag-aaralan natin para makonek lahat na natin siya. 1 and 2, nakadetalye yon, di ba? Creation ng lahat, creation ng tao, lahat nandun na yon. Tapos pumasok ang kasalanan sa Garden of Eden, pinalaya sila sa paraiso, and then bigla siyang pumasok dito na sa kwentong bago magbaha. Natandaan niyo kay Noah, bago bumaha. And then kahapon nakita kami na rainbow diyan. Paalala ng Diyos na hindi na niya gugunawin ang mundo sa pamamagitan ng baha. And then sa pagitan nito, 1,650 years, ang tagal-tagal, walang naisulat kumbaga ng detalye. And then bigla siyang lumundag dito sa bago yung baha. So ito yung pag-aaralan natin, bago magbaha, bago niya patayin ng tao, ng Diyos ang lahat ng tao, maliban doon sa pamilya ni Noah, bali 8 sila. Si Noah, asawa niya, 3 anak niya, at saka asawa ng mga anak niya, sila lang naligtas. Bakit? Sila lang yung nakinig sa Diyos. Hindi sila naniwala no gumagawa si Noah sa disyerto, walang ulan. During that time, wala pang ulan, hindi pa pinabless ng Diyos ang ulan. So, gumagawa siya ng barko sa tuktok ng bundok, parang disyerto. Sabi, paano siya paniniwalaan? Anong gagawin mo sa barko niya? Wala namang tubig. So, walang naniwala sa mahabang panahon sa kanya at sa sobrang galit ng Diyos, ay sabi niya, nagsisi siya. Mabuti pang hindi ko na nilikha itong mga taong ito. Sa Sunday school, di ba? Di ba meron tayong Sunday school? Tapos yun na nga, yung dito na 4 and 5, 1,650 years na pagitan nito at lulundag tayo dito na tayo pupunta dun sa bago magbaha. Ito yung season na pag-aaralan natin. Itong Genesis 6, ito na yung bakit nagalit ang Diyos na sabi niya lahat ng nilalang niya lilipulin na lang niya. Dito yung sobrang kasamaan na ng tao. Na actually yung kasamaan nila dito, hindi siya nalalayo sa kasamaan natin ngayon. Remember kung bakit ginunaw ng Sodom and Gomorrah ang Diyos ang Sodom and Gomorrah? Because homosexuality. So matagal na panahon na yon, wala namang pinagbago ngayon dito sa atin. Pilipinas, kinakasal na nga yung babae at babae, lalaki sa lalaki, kinakasal na. So marami nang nagli-live-in na walang kasal. Makita mo yung mga bata, hirap na hirap tayong kumuha ng birth certificate kasi hindi mo alam kung ano yung apelyido niya. Wala namang pinag-iba yung kasalanan kasi nga, hanggat ang tao, hindi siya babalik sa totoong Diyos. Sabi ng Diyos, yung sumpa doon sa mga ginawa nating Diyos-Diyosan na mga kamay natin, pupunta sa atin. Ano yung sumpang doon? Yung Diyos-Diyosan na ginawa ng kamay natin, ribulto yan siyempre, meron siyang mata, pero hindi nakakakita. Meron niyang tenga, hindi nakakarinig. Kaya pag natumbayan, hindi rin makakatayo. So sabi niya, ikaw na buhay na tao, hanggat hindi ka bumabalik sa Diyos na pwedeng mag-alis ng sumpang yon, ganun ka rin. Meron kang isip pero wala kang pangunawa. Meron kang mata, hindi mo nakikita talaga yung tama. Meron kang tenga, hindi mo naririnig talaga yung tama. So mangyayari talaga, hindi magiging maayos yung buhay mo. Kaya sabi ng Diyos, halika, bumalik ka sa akin. So dito the same, sobrang kasamaan na sila, umabot na sa dusok dulang. Kahit na mapagpasensya ang Diyos, nagbigay siya ng parang limit, hanggang dito lang. Kahit mahal kita, mapagpasensya ako sa iyo, hanggang dito lang. Bibigyan ka ng maraming warning. Dito 1,650 years. Paano sila, bakit ayaw nilang maniwala kay Noah? Si Adan nabuhay ng 930 years, tama? So, nung sinabi ng demonyo sa kanya, di ba sabi ng demonyo sa kanya nung tuksuin si Eva? Eva, sabi niya, nandiyan si Adan sa tabi niya. Eva, totoo ba na sinabi ng Diyos mo na kapag kinain mo yung bunga ng punong yan, mamamatay ka?
Lahat ng punong yan. Sabi ni Eva, alam ni totoo yung Eva kasi nandun siya nung sabihan ng Diyos si Adan eh. Ang sinabihan niya si Adan. Tapos sabi niya, hindi naman po, sabi ni Eva, pwede namin kainin lahat yan, maliban lang ito, itong punong ito. Eh sabi ng demonyo, bakit naman daw? Kasi nga daw po, pag kinain namin yan, hindi kami mamamatay, mamamatay kami. Mamamatay kami dahil sa kasalanan, ng bunga ng kasalanan ay kamatayan. Di sabi ng demonyo, hindi totoong mamamatay ka. Umabot ng 40 years old, si Adan, 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 930. Anong sa tingin mo yung paniwala ni Adan? Totoo, siguro, yung sinabi ng demonyo. Ba't ako hindi namatay? Nilabag namin yung utos ng Diyos. So lahat ng tao naniwala na doon. Kasi hindi nga sila namatay Na ang tagal-tagal kasi ang tao noon umabot ng 900 years. Kaya dito makikita natin, ano ang ginawa ng Diyos? Sobrang kasamahan. Kasi the same sa atin. Sobrang kasamaan natin, gagawa ang Diyos ng paraan para tumigil. Bakit? Mahal niya tayo Ayaw niya patuloy tayo doon sa kasamaan. So yung kasamaan ng tao, titingnan natin sa chapter 6, verse 1 hanggang 4. Genesis chapter 6, verse 1 hanggang 4. Pwede tayong tumayo bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos at sabay-sabay natin siyang basahin. Ang kasamaan ng tao sa Genesis chapter 6, verse 1 hanggang 4. Napakarami na ng mga tao sa daigdig ng panahong iyon. Nagkaroon sila ng mga anak na babae. Na makita ng mga anak ng Diyos na ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda. Ang mga ito'y pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Sinabi ni Yahweh, hindi ko ipapahintulot na mabuhay ng habang panahon ang tao, sapagkat siya'y makasalanan. Hindi nalalampas sa 120 taon ang kanyang buhay sa daigdig. Nang panahong iyon, may mga higante sa ibabaw ng lupa. Sila ang naging bunga ng pagkikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Ang mga higanting iyon ay tinanghal na mga dakilang bayani at tanyag na tao nung unang panahon. Tayo manalangin. Ama, salamat po sa salita mo nga po na iniwan mo po sa amin at tulungan mo po kami sa kapangyarihan po ng banal na Espiritu mo, O Diyos. Ikaw po yung mangusap sa Espiritu po namin tungkol po sa mensahe po ng salita mo. Samahan mo po kami, ikaw po yung mag-bless sa amin. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. So merong sabi sa verse 2 and 4, anak ng Diyos. Sino itong anak ng Diyos na sinasabi? Ito sanang maliwanagan natin dito sa salita ng Diyos dito. Kapag napapansin niyo sa Bible, itong anak na yan, naka-capital letter yan, yung anak capital letter siya, alam na natin anak ng Diyos, si Jesus. So dito makikita natin, kapag small letter yung anak ng Diyos, sino ba ang mga yan? Na binanggit niya sa binasa natin sa verse 2 at saka sa verse 4. At makikita natin mamaya, actually, para hindi na tayo mag-isip pa, ito yung anak ng Diyos na sinasabi, mga demonyo to. Mga demonyo to. Ito yung makikita natin mamaya, bakit sila tinawag na anak ng Diyos? Mga demonyo pala sila. And then ito yung si demonyo, di ba? Ito yung nilalang ng Diyos. Sabi nga si Lucifer, siya yung parang perfectong angel na kinreate ng Diyos. And then makikita mo rin dito sa pag-aaralan natin kung bakit pala, sabi ng Bible, ang malinaw, ang angel wala siyang kasarian. Ibig sabihin niya pwede mag-reproduce. And then dito makikita mo pa rin na mukhang talagang, yung pinag-aralan natin, si Angel, Gabriel, Michael, puro lalaki, mukhang lalaki talaga yung more ang image ng demonyo. Demonyo, dating angel siya, naging fallen angel siya, naging demonyo siya. So ito yung titingnan natin. Sabi niya sa Revelation 12:4, kinaladkad ng kanyang buntot ang ikatlong bahagi ng mga bituin sa langit at inihagis ang mga iyon sa lupa. Pagkatapos tumayo ang dragon sa paanan ng babaeng malapit ng mga anak upang lamunin ang sanggol sa sandaling ito'y isilang. So 1/3 na kinreate na angels ni God, nung maging fallen angel, si Lucifer, kasama niya yung 2/3 nun. Tama ba 2/3? Ikatlong bahagi, 1/3. 1/3 ang ganung karami. Remember yung sa Bible, sabi niya, anong tawag? Sabi ng Diyos, anong pangalan mo? Sabi niya doon sa demonyong sumapi sa isang tao, Legion.
Anong ibig sabihin ng legion? Parang batalyon. Batalyon. So ganun karami yung kinreate ni God na angels, pero ang angels kinreate lang ni God para sambahin siya, maglingkod sa Kanya. Kaya lang siya, ang angels, kung bakit galit siya sa atin. Meron tayong kapatawaran kasi pinadala si Jesus Di ba? Binayaran ni Jesus yung kasalanan natin. Kaya pa nagkasala tayo ngayon, humingi tayo ng tawad, mag-repent tayo, nandun na yung kapatawaran, available na kapag bumalik tayo sa Diyos. Sa kanila, kapag nagkasala ang isang angel, kahit na isang kasalanan lang yon, magiging fallen angel siya kasi wala siyang redemption. Walang tagapagligtas ang angel. Kaya anong ginagawa? Ang angel nasa langit sila para paglingkuran ng Diyos, sambahin siya patuloy, 24 hours, 7 days a week, parang gano'n, walang tigil yon. And then, sila yung nag-uutos. Sabi ng Diyos, puntahan mo si Jamaica para pag kumain siya, medyo ganahan siya ng pagkain, medyo tumaba siya. So, parang ang angel, ganun lang Ang layo-layo ng langit, pero ang bilis-bilis niyan. Ganun ang role nila. O yung mag-asawang yun, nag-aaway, punta ka ron, Michael. Yung Michael na sikat sa mga angels. Pupunta si Michael, ganun lang nandun na. Tapos makita mo, bigla na lang magbabati yung mag-asawang nag-aaway, tapos makita mo sa Facebook, nagde-date na sila. Di ba ito yon? Ito yung gawa ng mga Diyos na mga angels, nilalang sila sa langit. Kaya lang, kapag nagkasala siya ng isa, wala siyang kapatawaran, hindi katulad natin. Di ba? Minsan, di nga natin mabili yung kasalanan natin paulit-ulit, pero pag bumalik ka kay God, hindi ka man niya susumbatan. Nandun yung pagmamahal niya, lilinisin ka niya, ayusin ka niya, gagamutin ka niya, lahat yun. And then, pag maayos ka na, okay ka na naman, di ba? And then, babalik ka na naman, okay lang yun. Kasi mahal niya tayo, yung pagmamahal niya, walang condition. Kaya lang, alam natin, kung ano sinimulan ng Diyos sa atin, tatapusin niya. So, alam niya yon. So, kahit ngayon, matigas ang ulo mo, babait ka, tapos tigas ang ulo mo, babait ka. Alam niya yon. In time, by God's grace, babaguhin yung mangyayari yun. Magiging magtagumpay ka, tuloy-tuloy yung tagumpay mo sa biyaya ng Diyos. At dito nakita natin katunayan ng mga angels yan, nandito sila sa lupa. Ang nasa lupa, yung masamang angel, Then yung mga mabuting angel, inuutusan sila ng Diyos. O ito, bantayan mo si Justin, ganyan. Yan ang role mo, good angel yon. Pero yung mga bad angel, siyempre, demonyo yon, Satanas yon. Tatlo lang yung agenda niya Pumunta siya, para pumatay siya, para manira, para magnakaw. Yun lang yung gagawin niya. Wala siyang ibang gagawin. Kaya yung buhay mo, makita mo, talagang sisirain niya, papatayin niya yung kaligayahan mo, nanakawin niya, lahat aalisin niya sa iyo para kapit ka na sa patalim, ang gusto niya, makasama ka niya sa hell pagdating ng araw. And then Revelation 12:9, sabi niya, itinapon ang napakalaking dragon, ang matandang ahas na tinawag na Diablo at Satanas, na mandarayang sa buong sanlibutan, tinapon siya sa lupa kasama ang lahat ng kanyang mga kampon. This is Revelation. Sino yung matandang ahas na yan? Yung nagtukso kay Adan at Eva sa Genesis pa yon. So Genesis, una ng Bible, ang dulo ng Bible, pang 66 books, is Revelation. At dito sabi ng Diyos, pagdating ng araw, sabi niya, yung matandang ahas na yan, may araw din sa akin yan. At dumating nga yun. Di ba, itinapon siya sa bottomless pit, and then nag-millennial kingdom, walang demonyo, maayos, 1,000 years yon. Pero pagkatapos ng 1,000 years, bubuhayin uli yung devil na yon. Bakit? Para aharap tayo lahat, kasama siya, aharap siya sa white throne of judgment. And then, during that time din, nung hinugot si Satanas, itong matandang ahas na ito, na tinago muna siya during the millennial kingdom, nilabas siya uli, kasama lahat ng mga hindi nagniwala, magmula sa Genesis, magkakaroon ng muling pagkabuhay. So lahat ng panahon nila Moses, nila Adan, hindi naniwala, lahat ng namatay sa baha, 8 lang yung nabuhay na naniwala kay God, lahat ng mga yon na hindi niniwala kay God, hanggang sa panahon natin, hanggang sa naiwan sa rapture, aharap tayo kasi pa isa-isa. At 2 lang yung destination. Kapag nakasulat ka sa libro ng buhay, sa langit ka, pag walang pangalan mo doon, ipapakita ng Diyos sa'yo, bakit kailangan kanyang ipadala sa hell. At yun na yung final judgment for eternity na yon. And then itong mundong ito, at ito nadidikay na nga ngayon, di ba? Kahit anong gawin mo, nasisira na, sa tingin mo, may babalik mo pa yung mga tubig na mga ilog na ngayon tuyo na. Wala na yon. So talagang padikay na siya. And then, anong gagawin ng Diyos dito?
Tutunawin niya sa sobrang init. So, akala mo ba yung global warming na yan, may magagawa ang tao? Wala. Ang Diyos lang ang pwede magagawa. Ang gagawin, sabi niya, ito bakal to. Ito bakal yan. Sa sobrang init, sabi niya, matutunaw yan. Matutunaw, and then magiging pulbos siya, and then may dadaan na konting hangin lang, tatangayin yung pulbos na yon. Lahat ng mundo, naging pulbos, tatangayin, wala kang makikitang kahit na bakas, asip na walang mundo dati. And then makikreate siya ng bagong earth, bagong heaven. At doon niya ilalagay lahat ng mga taong naniwala sa Kanya, panibago na naman. Hanggang doon lang ang sinasabi ng Bible. Pero sabi niya ngayon, alam mo ba, kasama ka ba doon? Saan ka ba pupunta? Ito sana yung ma-realize natin ngayong umaga. Alam mo, pag pinapili ka, saan mo gusto? Langit, impyerno. Siyempre, kahit bata, ayaw niya sa impyerno. Pero, hindi yun magic. Ikaw ang magdidesisyon, anong gagawin mo para makapunta ka ng langit? Kahit maniwala ka lang doon sa sinasabi ni Jesus, nako, ako yung daan, ako yung katotohanan, ako yung buhay. Wala makakapunta sa langit, kundi sa pamamagitan ko. Kahit yun lang. Na maniwala ka lang kay Jesus, kahit di mo na naintindihan. Maniwala ka lang na kaya pinatay si Jesus dahil sa iyo, dahil mahal ka niya, dahil sa akin, dahil mahal niya ako. Kasi alam niya, hindi ko kayang bayaran yung kasalanan ko. Kahit hindi ko naintindihan yon, lahat. Kahit na wala akong memory verse, kahit hindi ako nagbabasa ng Bible, kahit hindi ako nananalangin. Ang first lang, maniwala ako sa puso ko, totoo Panginoon, may kasalanan ako, wala nga ang araw hindi ako nagkakasala. At naniniwala po, kahit di ko naintindihan, hindi ko naman kayang bayan kasalanan ko, kahit mayaman po ako, hindi naman ako makabili ng ticket papunta ng langit. Kahit yung konting paniniwalang yon, bibigyan tayo ng Diyos ng kaligtasan at doon ka na niya tutulungan. Kasi yung isip natin, nung wala pa tayo sa Diyos, wala siyang pangunawa, magkakaroon na ng pangunawa yan. And then yung mata natin, nakikita na niya yung mabuti, yung masama, nakikita na niya, may distinction na yan. And then yung tenga natin, nakikita niya, nasa-sense na yung mali at saka yung tama. At doon na, glory to glory, sabi niya, sanctification, pabanal ng pabanal yung buhay natin. At nagsimula lang siya doon sa pagpunta ni Jesus. Nandito tayo sa material world, di ba? Yung social world, sa panahon nila, magmula nung pinalaya sila sa Adan at Eva, hindi naman tinanggal ni God yung blessing niya, di ba? Nanganak sila, dumami sila, nagkaroon sila ng kingdom, yumaman sila, nabusog sila, masaya sila, may kinakasal, may nanganganak. Yung society, parehas pa rin yun, pero pumasok yung spiritual. Ito yung pag-aaralan natin, hindi lang dun sa pumasok sa Adam and Eve, kundi dito, bumaba yung mga demonyong ito. At ang ginawa, anak ng Diyos, sabi niya, nilalang sila sa langit at dito sila nagkalat ng kalagiman sa lupa. From Genesis to Revelation, walang ginawa ang demonyo, kundi hadlangan yung magandang plano ng Diyos. Ano yung plano ng Diyos? Napakasimple lang naman ang plano ng Diyos eh. Binigyan niya yung nilalang niyang tao ng paraiso, di ba? Wala ka nang ilangin, hindi mo na kailangan magtrabaho. Hindi ka mababankrupt doon, hindi ka malulugi doon, walang sakit, walang virus, wala lahat doon, nasa paraiso. Pero dahil sa kasalanan, napalitan ng sumpa. Instead na humingi sila ng tawad sa Diyos, nagturuan pa. Sinisipa ni Adan si Eva. Si Eva naman, sinisipa niya yung ahas. Instead na humingi sila ng tawad, na kumisang ganun din tayo. At hanggang dito, ang ginagawa ng demonyo para hindi matuloy yung plano ng Diyos. Ang plano lang namang Diyos, bumalik ka sa Kanya, tutulungan Kanya, aayusin niya. Ano man yung mali, ano man yung pagkakamali, hindi niya susumbatan, aayusin niya at makikita natin yung katapatan niya sa gagawin niya. Sa pagitan nito, makikita ang pagsusumikap ni Satanas na hadlangan ang mga layunin ng Diyos. Dito walang ginawa ang Diyos kundi mag-create siya ng to para maglingkod at sambahin ng Panginoon, ng mga angels, di ba? So mula pa yan, sa creation pa yan, nandun na yung pagmamahal ng Diyos, hanggang ngayon di siya tumitigil. Pero yun na nga, nasa atin, binigyan tayo ng free will. Babalik ba ako sa Diyos o mananatili ako sa sarili kong pagsisikap, sarili kong kaligtasan? Yung gusto ko lang ba? Ako ba yung patuloy na maghari sa buhay ko? Ito pa rin yung inaantay ng Panginoon sa lahat. Job 38:7 sabi niya, noong umagang iyon, ang mga bituin, nag-aawitan at mga nilalang sa langit, sa tuway nagsisigawan. Nung kinreate ni God, during the creation, nandun na itong mga angels. Di ba, ginawa sila sa langit,
And then, naisipan ni God mag-create siya ng mundo, mag-create siya ng tao. During the creation, nandun na sila. At pinatunayan sa Job 38:7 yan. And then si Daniel, nakita natin yung paniniwala niya kahit wala pa siya nakitang pruweba. Kung bakit yung pabor ng Diyos nasa kanya hanggang matandang-matanda na siya, hindi siya pinabayaan ng Diyos. Kahit na naging bihag siya, nandun pa rin yung pabor ng Diyos. Meron siyang position sa government para panitilihin yung pabor sa kanya ng Diyos, pati na yung mga nasasakupan niya. And then, panahon ng pananakop ng demonyo, ito na yung makikita natin sa pag-aaralan natin. Paano, hindi, dun sa Garden of Eden, tinukso lang sila Adam and Eve para magkasala. Ginagawa pa rin sa atin ngayon. Pero dito, hindi siya nakontento na rito. Sasakupin na niya yung mga tao. Ibig sabihin, siya na yung talagang iiral sa buhay ng mga tao. So ito, bago siya magbaha, sinabi nga natin kanina, bago magbaha, matagal na panahon nagantay ang Diyos. Habang binibuild ni Noah yan, nagpipreach siya. Pero tinatawanan lang siya na wala pang tubig, wala pang ulan, walang naniwala. Kaya naligtas, si Noah, asawa niya, 3 anak niya, saka yung asawa ng mga anak, 8 lang sila ang naligtas. During that time, 1,650 years, sabihin mo na lang, gaano karami ang tao? Ganong karami ang tao, lahat yun namatay except yung 8. So the same pa rin naman, hindi nagbabago ngayon. Kapag nagkaroon ng rapture, which will happen anytime, ang matitira lang yung naniwala. And then pag hindi naniwala, ang kukunin lang ng Diyos yung mga naniwala. Yun ang rapture. At magkakaroon doon sa rapture, magkakaroon doon ng resurrection. Ang first resurrection si Jesus, di ba? Second resurrection, ito na yung pag-rapture ng church, ang magkakaroon ng katawan, si Nanay. Nanay Estrella, magkakaroon na ng katawan yon. Si Sister Jenny, si Brother Jeff, yung mga kilala natin. Sa ngayon, wala silang katawan. Kasi inaantay nila yung rapture na yon. So, spirit sila, pero pag nagkaroon ng rapture, sabi ng Diyos, uunahin yung mga patay, sila muna, tapos yung inabutan ng buhay, imimit ni God dito sa alapaap. So, that is the second resurrection. Pero dito, bago ang baha, pinakita na ng Diyos sa kanila, pero ayaw pa rin na lang maniwala. Sabi niya, Genesis 28:8, at sila'y pinagpala niya, sinabi niya, magpakarami kayo at punuin ninyo ang inyong mga anak. Ang buong daigdig, kayo nga ang mamahala nito. Hindi pa rin naman tinanggal ni God yung promise niya na I will bless you. Hanggang ngayon naman, di ba? Merong kasalan, nanganganak, di ba? Nanganganak yung mag-asawa, and then masaya, nagkakaroon ng pera, nagkakaroon ng trabaho. Ganun pa rin naman. Pero yung kasalanan, wala siyang ibang paraan. Dalawa lang yun eh. Lahat tayo mamamatay sa iba-ibang pamamaraan. Sa rapture man, mamatay man ako sa katandaan, o mamatay man ako sa aksidente, lahat ng tao mamamatay. Yan sa pagkamatay mo, ang dapat siguraduhin mo, anong mangyayari? Magde-decide ka kapag buhay ka pa eh. Ito yung decision pag buhay ka pa. Kaya dito sabi niya, pinagpapala ko pa rin kayo, pero may hangganan yung pasensya ko rin. Kasi kailangan masupil din yun. Hindi pwedeng tuloy-tuloy yung ganong klaseng kasamaan. Ang inaantay lang ng Diyos, bumalik ang tao sa Kanya. Kaya hindi mo makita, alam natin yun eh, na ang Diyos lang talaga ang makatulong. Sa lahat ng bagay, ang Diyos lang talaga. At pag hindi natin inamin yun, gagawin mong Diyos ang sarili mo, yun ang delikado. And then patunay na nagkasala sila sa Diyos. Ano yung patunay na nagkasala sila sa Diyos? Sabi niya sa verse 1, napakarami na ng mga tao sa daigdig ng panahong yon. Nagkaroon sila ng mga anak na babae. Siyempre, meron ding lalaki. Kaya lang dito nakapokus doon sa babae. Para ma-identify yung angel, para ma-identify din, remember from Adam and Eve, si Eve ang parang tinukso ng devil. So meron siyang ganung klaseng, pero meron pa rin silang mga anak na babae. Then verse 2, sabihin, nang makita ng mga anak ng Diyos, o sabihin natin, nang makita ng mga demonyo, na ang mga babaeng anak ng tao ay magaganda, ang mga ito ay pumili sa kanila ng kanya-kanyang asawa. Hindi sila po ni-rape dito o pilit. Nagkaroon talaga ng kasalan. Yung normal na mag-asawa ka, manliligaw ka, kakasal kayo, manganganak kayo. Yung normal na ganon. So there's nothing fish. Bakit sila di ba yung tao, yung mga babaeng ito flesh sila.
and then demonyo spirit siya. Dito natin makikita, anong gagawin niya? Dito natin makikita na itong mga anak ng Diyos yan, mga demonyo yan. And then naglagay ng limitasyon ng Diyos. Sabi niya, di ba, hanggang dito na lang, kung di pa kayo maniniwala sa akin, ito yung kaparusahan. The same, hanggang sa atin. Kahit yung rapture na mangyayari anytime from now, malapit na siya mangyari, naniniwalang marami, mangyayari siya anytime. Ang sabi lang ng Diyos, kapag rapture ba, kasama ka ba sa susunduin? O kasama ka sa maiiwan? Ikaw lang makakapag-decide nun eh. Ikaw lang makakalam kung maiiwan ka o sasama ka dun sa susunduin ni Jesus. Kung ang lipunan ay hindi makasunod sa kagustuhan ng Diyos at sa salita ng Diyos, alam na natin ang mangyayari. The same sa atin. Kung hindi makasunod yan sa Diyos at sa salita ng Diyos, sabi niya, ang mga pagdating ng anak ng tao ay tulad ng panahon ni Noah, hinantulad niya. Kasi dito sabi niya, kung hindi makasunod yan, anong yan? Distraction. So the same sa atin eh. Kung hindi masunod yung utos ng Diyos na makaganda sa'yo, alam nga naman mag-expect ka magandang bunga. So ano man yung hindi mo yung pagsuway natin, yung hindi natin pagsunod na salita ng Diyos, merong consequence yun. Sabihin mo, genuine Christian ka na, ligtas ka na, hindi mawawala yon. Kapag sinulat na yung pangalan mo sa Book of Life, wala namang bura-bura doon. Kaya lang tuwing magkasala ka, of course, merong consequence yun. Yung consequence nun, hindi tinatanggal ng Diyos yun. Bakit? Para hindi mo ulit-ulitin yon. Para hindi ka rin pamarisan ng iba. At dito sabi niya, ang pagdating ng anak ng tao, ito si Jesus to. Nakita niyo kanina, anak ng tao, pag anak ng Diyos, nakalagay anak ng Diyos, capital yung A, si Jesus yon. Pag maliit yung A, anak ng Diyos, mga demonyo yon, mga nilalang sa langit, mga angels yon. Siyempre, mga angels na demonyo, yung mga nagkasala sa langit, yung mga sumuway kay Jesus, ito lang tinatapon dito sa earth. Sabi niya, tulad ng panahon ni Noah. Panahon natin, kung ano mangyayari sa panahon natin, katulad ng panahon ni Noah. Although hindi na tayo gugunawin sa baha, di ba? Pero sabi ng Diyos, darating si Jesus sa panahon ng ganito, panahon ng kasamaan, panahon ng mga orgy, walang taros na kasiyahan, di ba? Puro kasamaan na. Ito yung sabi niya, darating siya na para magnanakaw, mabibigla ka na lang. Kaya isipin mo, pag dumating si Jesus sa oras na, anumang oras sa buhay mo, anong ginagawa mo? Ito yon eh. O pag dumating si Jesus sa panahong yon, meron ka bang kasiguraduhan ng kaligtasan mo na dapat isettle mo today? Sabi niya, salvation is today. Dapat ngayon, hindi mo pa bukas kasi baka mamaya, bukas, wala na yung bukas. Sabi niya sa Job 1:6, dumating ang araw na ang mga anak ng Diyos. So nakita yung distinction niya, anak ng Diyos, capital A, si Jesus yon, anak ng Diyos, mga demonyo, ay humarap kay Yahweh at naroon din si Satanas. So nandun na sila. Nandun na sila, yung demonyo nandun na sila, nagkalat sila. Sabi ka kanina, binasa natin kanina, 1/3, noon pa yun ha, kung kahapon may nagkasala kay God sa heaven kahapon, tinapon siya kahapon din dito. So nadagdagan ng isa. Ngayon, kung may nagkasala ngayon, tapon ulit dito, nadagdagan ng isa. At hindi lang pa isa-isa yun, marami yun. And then sabi niya, mga anak ng Diyos, ito yung mga nilalang mula sa langit. Di ba? So sinong nilalang mula sa langit? Mga angels. Di ba? They are created to serve and worship God. Ito lang yung role nila. Job 38:7, sabi niya, nung umagang iyon, ang mga bituin nagawitan at ang mga nilalang sa langit sa tuway nagsigawan. So even from the beginning, nandun na itong mga nilalang ng Diyos nito, even creation, nandun na sila, kasama na ng Diyos. At sabi nga, di ba, kapag nag-share ka ng gospel, merong isang naligtas. Halimbawa, ngayong araw na to, sa pakikinig ng pinag-uusapan nating salita ng Diyos, merong naniwala, siyempre maliligtas siya doon, di ba? And then merong party sa heaven. Hindi pa damihan. Paisa-isa. And then yung isang yon, yung buhay niya gagamitin ng Diyos. Kung bakit natin ginagawa ito, bakit pa ulit-ulit man yan sinasabi na yan? Baka sakaling sa araw na yun merong maligtas. Baka sa nakikinig dito sa live streaming o kaya doon sa video na yon sa YouTube, merong makaintindi nun by the grace ni God, maliligtas yon. So that's the purpose kung bakit ginagawa natin ito. And then Job 38:7, sabi niya, yung sa English niya, while the morning stars sang together and all the angels. Ito yung mas malinaw sa English, angels.
So ito mga anak ng Diyos na ito, these are angels na sinasabi ng Bible. Sa ibang version, mas malinaw siya kasi ginamit talaga yung salitang angels. So yung mga anak ng Diyos, small a, ay mga demonyo yon na galing sa heaven, na dati silang mabuting angel, pero lumapastangan sila sa Diyos, nagiging fallen angels sila o masamang angels sila. Paano pakakapasok ang tao? Ang demonyo sa tao, the same. Yung naging popular ito sa Netflix. Parati ko lang naririnig kay Jeff. Sabi niya, Pastor, pag-pray mo po sa amin, addict sila dun sa pinapanood nilang parang series ata siya. Lucifer mismo yung title niya. Makita mo, title pa lang, Lucifer, panunuorin mo. And then, of course, as a pastor, para makita ko, tinignan ko. At ganito, actually, biblically, ganun siya. Yung spirit ng Lucifer, pumunta sa isang tao. Kasi yung angel, spiritus siya, di ba? Kaya para mag-manifest siya, pupunta siya sa tao. Sa katawang tao, sasaniban ka ng espiritu ng demonyo. Ito yon. Kung bakit pala maraming naloloko doon sa Lucifer na yan na pinapalabas. I hope matapos na yon at hindi na yan uli sa TV. And then nakita mo, nagpakita rin kay Abraham, yung angel. So ito, nagpapakita sa, inuutusan sila ng Diyos, ito yung role niya. And then doon sa nakipagbuno sa isang angel. So nagkataong tao siya, talagang parang tao talaga siya. So ang gawa ng angel, espiritu siya. Halimbawa dito, pipili siya sa atin na magre-represent sa kanya. So papasok siya sa iyo, and then yung espiritong behind you, demonyo. So the same kila Nebuchadnezzar, mga pagan king, mga pagano, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan. Yung mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, imaginein mo, anak mo na pinagbuntis ng nanay ng 9 na buwan, and then makita mo, susunugin niya, papatayin niya, i-offer niya sa Diyos-Diyosan niya. Ito yung mga pagano. Meron bang klaseng ganong Diyos na yung anak mo, kukunin niya sa iyo, ihandog mo sa kanya yung anak mo? Hindi, kung meron kang katinuan ng isip, isipin mo na hindi totoong Diyos yon. Kaya lang, sabi nga ng Diyos, hanggat, sa Romans, sabi niya, hayaan mo ang Diyos baguhin niya itong pag-iisip na to. Kasi hindi natin kayang baguhin eh. Kaya pag binago ng Diyos itong pag-iisip nito, sabi niya, saka mo lang malalaman, mauunawaan yung sinasabi ng Diyos, at saka mo lang siya susundin. So without the grace ni God, wala tayong kaisipan na ganon. Kaisipan natin puro malaswa, puro pangit, puro masama. Ito talaga yung normal kaisipan ng tao kasi nature yon. Pero kapag kahit ikaw surrender mo, God, baguhin mo nga po itong isip ko, ang dumi-dumi. Isang bagay lang, binibigyan ko ng maduming kahulugan. Kalaswaan talaga ang pinapasok ng demonyo dito. And then sabi niya, Matthew 22, verse 30, Mateo 22, verse 30, sabi niya, sa muling pagkabuhay, ang mga tao hindi na mag-aasawa. Sila'y magiging tulad ng mga anghel sa langit. Kaya pag namatay ang asawa mo, kung may asawa ka, na mahal mo siya, di ba? Sabay na ako sa iyo. Pagdating doon, di naman kayo mag-asawa. So ito sabi niya na akala natin, dahil mahal na mahal natin siya, gusto natin sumabay sa kanya. Kasi para doon mag-asawa tayo, hindi na. Sabi niya malinaw dito, sabi sa muling pagkabuhay ng mga tao, hindi na, para magiging angels na kumbaga. Wala na kasi yung kalaswaan ng isip. Nakuha niyo? Yung kalaswaan ng isip, hindi tingnan yung buhay natin, walang mali siya. Puro kalaswaan lang naman nasa isip natin eh. Di ba? Yun ang gusto lang natin, puro kalaswaan eh. Gusto lang natin puro masatisfy doon sa sexual desire na nasa katawan natin. Mawawala na kasi yon. So makita mo, kilala mo siya, pero wala na yung desire mo na bilang asawa niya o asawa mo. And then sa verse 3 ng topic natin, Genesis chapter 6 verse 3, sabi niya, sinabi ni Yahweh, hindi ko na ipapahintulot na mabuhay ng habang panahon ang tao, sapagkat siya'y makasalanan, hindi nalalampas sa 120 years ang kanyang buhay sa daigdig. From eternity, nilalang ng Diyos, we are created in the image of God, wala tayong kamatayan dapat. And then dahil sa kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, nagkaroon na ng kamatayan. Pero umabot pa rin ng 930, 950 years old. And then dahil sa sobrang kasamaan, nireduce na naman. Nakita mo from Adam and Eve, kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nagkasala, dapat pinatay nila
sa Eden, di ba? Pero dahil mahal sila ng Diyos, hindi sila pinatay. And then pinalaya sila, and then bago pinatay ang mga tao sa baha, except yung 8, na ilang tao yon, 1,000 years na nagmultiply ang mga tao. Magmula sa magkapatid na Cain at Abel, pumasok din yung kasalanan sa kanila. Di ba? Nung pinatay ang mga yon, anong ginagawa ng Diyos? Nagantay siya, baka sakali. Hanggang yung nag-aantay siya, pero ngayon sabi niya, hindi na, masyado na masama yung tao, gawin ko na lang 120 years na lang. Kung magkakaroon pa kayo ng time pagkakataon, ilang years kaya ang gagawin ng Diyos? O sabi niya, hanggang 60 na lang. O wala na, hindi na ako aabot, 65 na ako. So ito yung sinasabi ng Diyos na, mahal kita, pero may hangganan. Nag-set ng boundaries ang Diyos na hindi mo pwedeng i-cross. Kasi Diyos siya. At pag kinross mo yon, yung consequence nun, ikaw yung magsasuffer nun. Sa English, sabi niya, then the Lord said, my spirit will not contend with humans forever, for they are mortal. Wala pang kamatayan before, pero ngayon may kamatayan na. Their days will be 120 years. Another version, mas maganda. Sabi niya, pipili ka lang naman eh. God and Satan eh. Hanggang ngayon, wala mang pinagbago eh. Doon sa Eden, nagsisabi ang Satanas ng kasinungalingan, ay siyang hari ng kasinungalingan. Nasa iyo lang, maniwala ka ba sa Diyos o sa Satanas? Sabi ng Diyos, pag kinain mo yan, mamamatay ka. Sabi ng Satanas, hindi. Pag kinain mo yan, magiging Diyos ka. Mas gusto mo yan, di ba? Ngayon, mas gusto natin, ikaw ang Diyos. Wala kang susundin kundi sarili mo. And then, kasinungalingan ni Satanas, kaya mong pumunta sa langit sa sarili mong sikap. Marami ngayon yan. Di ba? Di mo na ako masama, magsisimba na lang ako, magbabasa na lang ako ng Bible, mag-memorize ako ng verse, maglilingkod ako sa simbahan. Works pa rin. Ito yung tinuturo ni Satanas. Okay na yan, basta't huwag kang gagawa ng masama, pupunta ka ng langit. Ano pa kasi sinungalingan niya? Walang kamatayan sa impyerno. Diba? Naririnig niya yan. Pag namatay ka, wala na, basta't wala na. Para ka lang kabuti. Pag namatay ka, wala na. Kasi sinungalingan ng demonyo yan. Ano pa? Pwede ka maging katulad ng Diyos. Dito, marami ngayon yan. Dito sa millennial, di ba? Ayaw mong sinasakupan ka eh. Gusto mo ikaw yung hari. Gusto mo ikaw yung masusunod. The same. Gusto mo ikaw yung Diyos. Kung hindi ka makapagpasakop sa pamilya mo, hindi ka kaya magpasakop sa pastor mo, o sa kuya mo, sa tatay mo, sa nanay mo, sa Diyos pa kaya na hindi mo nakikita? Sabi ng Diyos, sinong niloloko mo? Kung hindi ka mo kaya magpasakop sa tao, hindi mo kaya magpasakop sa isang Diyos na hindi mo siya nakikita. So dito pa lang sabihin sa pamilya po lang, i-practice mo na kung paano ka magpasakop na naniniwala ka na hindi ikaw ang Diyos. Pero ang demonyo, ito yung tuturo niya sa iyong kasinungalingan. 900 years old si Adan, kaya hindi niya pinaniwalaan si Satan. Para ngayon, di ba? 10 years ago, pinipreach ko na rin yung rapture, di ba? So, narinig ko na yan sa Gomez yung rapture na yan, sinasabi ni Pastor, hindi man nag-rapture, ayaw mo nang maniwala, di ba? So, ganun yan eh. So, the same sa kanya, 930 years. So, wala nang naniwala. Si Adan mismo, malamang hindi na siya naniwala. Sabi niya, totoo yung sabi ng demonyo, hindi ako mamamatay. O, totoo nga, hindi naman ako namatay. Pero nakita mo, namatay after 930 years. Nakita mo, sa pananaw natin, namatay si Moses, namatay sila lahat. Kasi totoo ang sabi ng Diyos. Dahil sa kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. At ang mahirap pa, yung kamatayan, yung espiritu pupunta pa ng impyerno. Lahat tayo ay sinumpa, kaya mamamatayong lahat sa panahon na itinakda ng Diyos. Anong sumpa dito? Dahil sa kasalanan, naglagay ng kamatayan, na dati walang kamatayan ang tao. Mormons, di ba? Of course, Mormons, ang turo sa kanila, kapag sumali ka sa kanila, meron kang buhay na walang hanggan. Pag sumali ka sa kanila, bibigyan kang karapatan maging Diyos ng isang planeta. E di Diyos ka na, di ba? And dahil Diyos ka na, nakikipagtalik ka sa mga planeta para manganak ka ng planeta. Para yung mga kingdom mo magiging universe. Katuruan ng demonyo, ipinasa, hanggang ngayon, sinasabi yan. And then dito sa mga ibang religion like mga Native American, di ba? Kapag nilanghap mo yung
usok na yan. May ritual yan, tapos special na dahon yan, may ritual. Pag nalanghap mo itong usok na to, magkakaroon ka ng kapangyarihan, magkakaroon ka ng buhay na walang hanggan, at dahil ang buhay mo parang Diyos na, ang sabi nila, tinuturo nila, itong river of death, itong ilog ng kamatayan na malawak yan, magkakaroon ka ng kapangyarihan, tatawirin mo yon, matatawid mo yon dahil sa usok na yan, at pupunta ka dito sa buhay na masaya o parang sa atin langit. Katuruan ng demonyo na ang kaligtasan mo nasa iyo. Sabi yan, langhapin mo lang yung usok na yan. Dito sa panahon natin, ito yung dati. Ito yung present. Ang punto ko, kung intindihin mo ito, dati dito may mga ilog, malinis, may mga isda. Dito pati pusali. Pati na nga yung kitikiti, hindi na mabuhay kuminsan, di ba? Puro mga basura. And then, ngayon papasok ang demonyo. Ito yung perfect timing ng demonyo. Bakit ka mo? Nandito ka ngayon eh. So, pangangakuan ka niya na merong konting ganito. Kasi siya yung sinungaling eh. At siguradong makukuha ka niya. Di ba? Gawin mo yan, yayaman ka. Kapag nahuli ka, huwag kang umamin. Lahat yan, tinuturo niya, kasinungalingan. So, ang point ko dito, nasa generation tayo, ang hirap i-resist ng devil. Kasi nga nandito na tayo eh. Nagdidecay na, naguguna na ano yung mundo, nabubulok na. Nabubulok na yung mundo. Yun naman talaga sinabi ng Diyos eh. Sabi niya, in the last days, tutunawin talaga naman niya yun eh. Kaya lang, bago niya gawin yun, isi-save muna niya yung mga taong naniwala sa Kanya at sana kasama ka doon. Kasi kahit na matunaw ka doon, hindi pa yun kung hindi ka naniwala kay God, kahit matunaw ka kasama ng mundo nung tinunaw niya, ang masakit doon yung walang hanggang nasa impyerno ka. Walang hanggan yun na hindi kayang abutin ng isip natin, and then walang hanggan na ninangat-ngat ka ng mga uod sa impyerno, yung mga uod hindi sila namamatay sa init. So ngayon, napaka-pro natin yan. Kapag hindi ka nag-ingat, matutukso ka niya kasi kapit tayo sa patalim ngayon. Verse 3 sabi niya, ito English, tignan nyo. And the Lord said, My spirit shall not always strive with man, for that he also is blessed, mortal na siya. Yet, wala sa ibang translation. Yet, sabi niya, his days shall be 120 years. Tanggalin mo itong yet na to. Binasa natin kanina, parehas. Pag binasa mo ito, meron kang pag-asa. Sabi niya, hindi ko na pahihintulatan yung kasamaan, pero ganun pa man, yet, sabi niya, bibigyan kita ng pag-asa. Bibigyan pa kita ng pagkakataon. Anong pagkakataon binigay ni God? 120 years bibigay ko sa iyo. Makabalik ka sa akin. Kita mo yung kabutihan ng Diyos? Na dapat kapag nagkasala tayo, babatuhin ka, patayin ka na right there and there, di ba? Pero dito sabi niya, dahil mahal kita, dati binigyan kita ng 1,650 years, binigyan kita ng maraming taon, kay ilang taon na, dito sabi niya, bibigyan pa rin kitang 120 years, baka sakaling bumalik ka sa akin. Kaso, huwag mo hintayin 120 years, walang umaabot dun. Di ba? Paano kung 65 ka lang, ako 65 na, di ba? Wala na. So bago dumating yun, 120 years yun, bumalik ako kay God, yun lang ang gusto niya. Mahirap mong bumalik? Hindi eh. Kasi hindi natin nararanasan yung tunay na buhay kasama si Kristo hanggat hindi mo siya sinusubukan. Kaya di ba sabi niya sa isang part ng Bible, sabi, subukan mo ako. Sundin mo itong inutos ko, hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at pagpapalain kita. Siksik, liglig, umaapaw, wala ka mapaglagyan. Hindi lang po pera yon. Kundi bibigyan ka kaunawaan ng Diyos na mararanasan mo, ang sarap palang mabuhay na kasama si Kristo. Hanggat hindi mo nararanasan, hindi mo pa sinubukan, of course, akala mo, mas masarap yung gawa ng demonyo na hindi naman totoo kasi sinungalingan yon.
So 120, huwag mo nang antayin. Kahit ngayon naririnig mo ngayon, bakit hindi mo subukan? Bakit hindi sumubukan na yung kaninang kinanta natin, you surrender all. Aminin mo lang, God, wala naman po talaga akong magagawa. Sinusuko ko po yung buhay ko po sa iyo. Inimbitahan po kita. Tulungan mo po ako. Alam mo, kahit di mo naintindihan yon, tatanggapin ka ni God, tatatakan ka niya. Anong tatak niya sa iyo? Hindi tato. Ang tatak niya sa iyo, uutusan niya o yung banal na espiritu niya, pinapasok mo sa puso mo, ito yon, magiging gabay mo. Kaya di ba merong panalangin na, Panginoon, patawarin mo po ako sa mga kasalanan. Sumunod ka nga ngayon, Panginoon, patawarin mo po ako sa aking mga kasalanan. Binubuksan ko po puso ko at inimbitahan po kita na pumasok ka po at manahan ka po sa puso ko. Magmula sa oras na ito, ikaw na po ang aking Panginoon at tagapagligtas. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Simpleng panalangin, hindi mo naintindihan, hindi mo na-memorize yung salita ng Diyos, pero pag nakita ng Diyos sa puso mo na gusto mo siyang subukan, gusto mong mamuhay na kasama siya, ngayon mismo, salvation granted na sa iyo ng Diyos at tatatakan ka niya. At bukas mamaya, magsisimulang kikilos ang Diyos at ang mangyayari yung magandang plano niya sa buhay mo. Hindi mo na kailangan ubusin po yung 120 years na bihira na yung umaabot doon. Yun ang gusto ng Diyos makabalik. 1 Peter 3:20, sabi niya, 1 Peter 3:20, sila ang mga espiritong ayaw sumunod nung matyagang naghihintay ang Diyos ng panahon ni Noah. Habang ginagawa nito ang daong dooy, iilang tao, 8 lamang ang naligtas. Parehas ngayon. Nag-aantay pa rin ng Panginoon, it's either rapture ang mangyayari o ano man ang mangyayari, pero nag-aantay pa rin siya doon sa mga gustong humabol ng kaligtasan. Pero sabi niya, parehas man ang Diyos nung inaantay niya, binibuild ni Noah, 100 years yon, inaantay niya na may maniwala sa kanya, walang niniwala, kundi si Noah at saka ang pamilya niya. 2 Peter 2:5, dahil sa kasalanan ng tao noong unang panahon, ginunaw ng Diyos ang daigdig sa pamamagitan ng baha. Wala siyang iniligtas maliban kay Noah na nangaral tungkol sa matuwid na pamumuhay at ang 7 niyang kasama. Sino yung 7? Asawa niya, 3 anak niya at asawa ng mga anak niya. 8 lang sila. Ang daming-daming tao noon. The same ngayon. The same ngayon. Ang dami-daming tao pero kokonti lang yung makikinig o naniniwala. Parang dito, di ba? Nandito tayo sa Eme. Ilan lang dito yung taga-Eme. Di ba? Yung iba taga-ibang lugar pa nga. Samantalang dami-daming tao dito. Doon kung darating si Jesus ngayon, kawawa naman yung mga iba. Kawawa naman yung maiiwan. And then verse 4, panghuling verse natin, ng panahong yon, may mga higante sa ibabaw ng lupa, sila ang naging bunga ng pagkikipagtalik ng mga anak ng Diyos sa mga anak ng tao. Ang mga higanting yon ay tinanghal ng mga dakilang bayani at tanyag na tao nung unang panahon. So nakita niyo sa picture, bad angel siya, espiritu siya, pumasok siya sa katawan ng isang lalaki. And then itong lalaking ito, nag-asawa ng babae. At ang bunga nun, ito. Pero tao to. Tapos yung sinasabi igante, hindi siya masyadong consistent with mga ibang komentary na hindi naman siya literal na igante. Ang sinasabi lang niya, meron silang naging bayani, tanyag, powerful, matalino, gwapo, maganda. So yun na napapansin nangyayari ito, na makita mo may mga nagiging idol tayo na mga artista. And then makita mo, alam natin na hindi sila sa Diyos, pero makita mo later on, some they said they are part ng Illuminati, against sa Diyos yon. And then makita mo sa gobyerno natin, nag-aaral ng ibang school pa sa abroad, kumisan UP, mga matatalino, mayaman, pero bakit nagnanakaw? Gaganda ng kosya, gaganda ng tindig, di ba?
Bakit nagnanakaw? Ang artista, ang ganda-ganda, parang perfect creation. Bakit ang dami niyang asawa, ang dami niyang anak, iba-iba ang nanay? So dito makikita, these are the product. Nagiging sikat sila, nagiging tadyak, powerful, mayaman, lahat. This is the product. Bakit? Bakit ganito yung product nito? Bakit sila sumisikat? Masama sila. Because behind is the spirit of the devil. Nakita nyo? May kapangyarihan yung devil. May kapangyarihan ng devil na gawin kanyang mayaman. Kaya may mga tao, di ba? Isinanla ko na yung pagkatao ko sa demonyo. Narinig niya mga ganon? Gusto mong maging mayaman? Merong kasabihan, isanla mo yung buhay mo, sarili mo sa demonyo. Kaya kanyang payamanin. Kaya lang, sabi ng Bible din, anong kwenta nung lahat ng kayamanan sa mundo ay nakuha mo? Pero yung kaluluwa mo, pupunta sa impyerno. Sabihin natin 120 years, nag-enjoy ka sa magandang buhay mo, then for eternity, kapalit nun, walang hanggang pagdurusa dun sa impyerno. Ito yung sinasabi ng Panginoon. Na kung talagang meron kang pangunawa, di bali maghirap ako dito sa mundo. Pagkatapos ng buhay ko dito, doon ako sa langit. Sa langit, wala nang virus, hindi tayo kailangan magganito. Ang hirap magsalita ng ganito, di ba? Ako mamaya pagpasok ko ng CR ko, gaganon. Kasi ang hirap magsalita na nakaganito ka, di ba? Tapos, kaya ako minsan parang corny, di ba? Magjo-joke ako, hindi ko man makita nakangiti ka, di ba? So, parang ayaw ko na tuloy mag-joke. Parang wala lang yung joke ko, parang gano'n, di ba? So sabi niya, ito produkto ng demonyo, huwag kang mainggit kung minsan nakikita mo, bakit pastor yung masamang tao yung mayaman? Bakit siya pastor, hindi siya Kristiyano, wala siyang Kristo? Pero tignan mo po yung mukha niya, para siyang ubas, ako para akong pasas. Di ba? Huwag mo ikumpara yung sarili mo sa ganun kasi yun nga sabi ng Diyos, anak ng demonyo yan. At ang gusto kong i-emphasize din doon sa mga walang asawa pa sa inyo, kung may plano kayo mag-asawa, kaya nga sabi ng Diyos, maghanap ka ng mapapangasawa mo na merong Diyos. Kung meron kang Diyos, kamukha mo ng pananampalataya. Para safe ka. Kasi behind, dito sa boyfriend mo, girlfriend mo, naging asawa mo, kung wala si Kristo lang, isa lang yung nandun. O sino nandun kung wala si Kristo? O si Satan, di ba? Alam na natin yon. Dalawa lang yun eh. It's either langit ka o impyerno ka, Satanas, demonyo, dalawa lang yon. Walang gitna, walang gilid, walang taas, walang baba. Gitna lang yun. At ikaw ang pipili noon. So, maghihirap ka, kahit na Kristiyano ka, maghihirap ka. Sa masama, sigurado maghihirap ka. Maghihirap ka rin lang, maghirap ka na sa tama. Kasi pag nasa tama, kakampi mo ang Diyos. Kaya mag-ingat kayo sa pag-aasawa kasi ang gwapo-gwapo nga niyan, makita mo, mayaman, lahat nandun. Kasi nga, nandun pala sa kanya sa likod niya ang demonyo. At ikaw ang lagot doon pagdating doon. Kaya sabi ng Diyos, huwag ka mag-aasawa nang hindi mo kapapanampalataya. Ibig sabihin, siguraduhin mo na nandun si Kristo sa buhay niya. Pagtatapos natin, may magagawa ang Diyos sa pamamagitan ni Heso Kristo. Wala tayo talagang magagawa apart from God. Kahit na simpleng sabihin lang ng gobyerno na bawal na ang simbahan, wala tayong magagawa. Pero kami nalulungkot kami mga pastor, pinagbabawal ang simbahan pero punta ka dun sa mga picture ng airport na mga kaibigan ko, punong-puno man ng airport, hindi man bawal magbiyahe. Tapos makikita mo, punong-puno, may pila na doon sa mga ibang establishment, di ba? Doon sa concert sa Amerika, punong-puno man, walang bakante kahit upuan. Tapos pagdating sa simbahan, pinagbabawal. Kaya lang meron tayong pinangahawakan. Ano man na mangyari, ipaglalaban tayo ng Diyos. So kahit di ka man makapunta rito, gagawa ang Diyos kahit sa bahay makapag-worship ka. Basta't isama mo lang ang Diyos sa buhay mo at hindi tayo malulugi. Tayo tumayo para manalangin. Ama, salamat po dahil iniwan mo po yung salita mo po sa amin. Meron po kaming Bible, hindi lang po yung libro na Bible. Meron po kami mga apps sa mga application po namin. At marami po, kahit sa mga Facebook, sa mga Twitter, meron po kaming access sa yung salita. At salamat din po, nasa bansa po kaming Pilipinas na hindi po pinagbabawal ang mag-worship. At salamat po, O Diyos, na kahit bukas sarado yung simbahan,
ginagawa mo pa rin po yung kailangan po namin na makapunta pa rin po sa templo mo. Kaya Ama, pagpalain mo po yung salita mo na narinig po namin sa iyo ngayon. Idikit mo nga po ito sa puso't isipan po namin para hindi po maagaw ng kaaway. Bagkus, O Diyos, ipaalala mo po sa amin sa mga panahon na kailangan po namin. I-bless mo rin po, O Diyos, ang bawat nakikinig ng iyong salita at yun nga po, O Diyos, ipakita mo po yung kapangyarihan mo po sa amin. At salamat din po sa pagkakataon na may balik po namin sa iyo yung portion po ng pagpapala mo sa pamamagitan po ng mga handog po namin. Kaya Panginoon, tanggapin mo nga po, O Diyos, ang aming pagsamba sa iyo sa pamamagitan po ng mga handog po namin. Tulungan mo po kami maging good steward po na magamit po namin ng tama lahat ng pinagkatiwala mo po sa amin as a church. At ganoon din po, Diyos, kiniklaim po namin yung promise mo. Sabi mo, yung naghandog, ibibless mo ng siksik, liglig, umaapaw, wala po mapaglagyan. At yun nga po, Diyos, salamat po sa pagkakataon, makapaghandog po kami sa iyo. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Standing on the promises of God. Standing, standing on the promises of God, my Savior. I'm standing on the promises of God. On the promises I cannot fall, listening every moment to the Spirit's call, resting in my Savior's as my hope in all. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises I now can see. Perfect present fencing in the blood for me. Standing in the liberty where Christ made free. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God, my Savior. Standing. I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God. Wala tayong first timer. So yung mga nasa live streaming po o yung mga nasa YouTube mamaya kung may mga first timer kayo na kasama sa pakikinig o papagwa-watch nito, bakit hindi natin sila kantahan? Come to the family. We're glad that you have come to share your life with us as we grow in love. And may we always be to you what God would have us be, a family always there to be strong and Sana po makasama ka namin uli next
times sa Sunday. So tayo'y tumayo. Salamat po, Ama, sa buhay na binigay mo po sa amin. At Ama, alam po namin may ginawa ka sa spirit po namin this morning. Kaya alam po namin, kasama ka po namin sa darating na buong linggo. May mga challenges po kami nga harapin. Hindi pa po sa amin ay pwedeng nasa karamdaman ngayon. Hindi po sa amin makaramdam po ng pagkapagod o ng mga sakit, O Diyos. Pero ikaw po yung Diyos na buhay namin. Sabi mo nga po, Diyos, yung mga sakit po namin ay nung pinatay ka sa cross, kasama po doon. Pero yung mga symptom pong body namin, normal po ito. Pero salamat po, dahil ikaw po yung greatest doctor po namin. At salamat po, O Diyos, pagpapalang galing po sa iyo, ay inihiling po namin sa aming lahat. At pagpapalang galing po sa iyo, O Diyos, ay binibigay ko rin po sa lahat ng mga taong nandito, yung mga nasa live streaming, yung mga mag-worship po sa recorded, even yung mga kaibigan po namin nasa ibang bansa, O Diyos, abutin mo po kami ng iyong mapagpalang kamay, wala ka pong lalampasan. Salamat po sa iyong pag-ibig, salamat po sa iyong pagmamahal. Ito po yung dalangin ko, ito po yung dalangin namin sa pangalan ni Kristo. Amen. On the promises and turns my key. Through eternal ages let His graces ring. Glory in the highest I will shout and sing. Standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing, standing, standing on the promises of God, my Savior. Standing, standing, I'm standing on the promises of God. Standing on the promises of God. Standing on the promises of God. Upo muna po kayo for few announcement. Bago kayo lumabas, i-claim nyo yung stub nyo ng